Hello guys, gandang hapon po. Ngayon ang episode nito ay papatubig uli ako ng aking mga mais. Kaya lang, nadaanan ko itong aking isa sa mga puno ng saging. Kinain ng ayan Kaya buti nakita ko. Kaya nga din kabag. Ito. Hinog na. O yung wala rin. Matamis to. Ito yung mais ko guys. Na pinapatubigan. Ito na unang napatubigan kanina to. Kawawa yung aking host, itong dugtong yan hanggang doon. Itong host na to pumasok sa loob hanggang doon sa may mataas na portion na yon, para yung tubig dire-diretso papuntang ibaba. Pag medyo nabasa na yung bandang ibaba, meron dugtungan yan bago sa paakyat na yan. Tatanggalin ko para yung tubig dyan naman sa pataas na yan. Katapos nun, tatanggalin ko dito. Then after that, dito ko naman ililipat yung elbow banda rito. Meron dugtungan din ayan, ako yung dugtungan. So pagkatapos nung dito ko ipapasok yung hose na pahaba hanggang dun. So pag natapos ko na to, papunta ako sa bandang kaliwa. Ayan. Hanggang dito. So yan, napatubigan ko na yan hanggang dito. Sana matapos ko ngayong araw na ito, para sa susunod uulitin ko naman itong mga naiwanan na to. Baka sigurado mapapansin yun, ang daming damo ng aking mga mais. Pag lumaki po yung mais niya, maiwanan naman yung damo. Naghahanap ako ng herbicide na hindi maapektuhan yung puno ng mais. Kaya lang, alam niyo naman tayong mga magsasaka, imbes na ipambili ng gamot, pambibili na ng bigas at saka ulam, ngayon palta. So sapat-sapat lang. Ito nga, itong ibang kulay na to, inaplayan ko na ng abono, synthetic fertilizer, para humabol. Ito parang kikita ko nagbeberte na, nagiging green na. Dati po kulay na yellowish po hanggang doon. Kulay yellowish siya hanggang doon sa mga saging na yon. Naplayan ko na ng fertilizer, kaya nagbeberde na siya. Sana makahabol sa mga kasama niyang malalaki yung malapit sa irrigation. So nga pala, yung variety ng mais na to ay DeKalb 9179 yata. Hindi ko na matandaan yung pero DeKalb po yan. Yung BT, tolerant daw sa sakit. Pero ang daming naninira. Ayan napakita ko sa inyo yung ayan.
Pero marami ang nagsasabi kapag tumanday itong mais, kung sana mga alis yung mga brown leaf poplar na yon, yung mga butterfly na kulay brown na maliliit. Pero nag-spray po ako ng gamot binigay ng Department of Agriculture. Ito po, Excel. Ayan. Yun po pinang-spray ko dito. Bali isang sprayan lang po ang ginawa ko. Wow. May pangalan. May pangalan, oh. Tignan natin. S A D I K. Sadik. Ah, kilala ko yun, ah. Sadik Yakabud. Walang ganong bungang malalaki itong talong. Ito ka-spray lang. Nag-spray ng insecticide si kuya. Itong mga siling labuyo, kapon nag-harvest si kuya. Naka 2 kilo at kalate. Dito lang sa 2 linya na to. Hindi pa inubos. Hindi pa ginawang 3 para kapon ito, maniba lang ito eh. You know, dapat yung mga ganito kinukuha na. Kasi pag after ilang days, may hinog na rin yun. Yung kalabasa, meron ng mga buko. Ibig sabihin, meron ng nag-uumpisa ng magbunga yung mga kalabasa. Ayan. Titignan ko yung yung tubig. Kung nakarating na banda ron. At tatanggalin ko yung hose. Ito malalaki na. Sinlaki ko na itong mais dito. Aray ko. Dito na yung tubig. Yan po yung tubig. Ayan. Kasi yung tubig papunta ron, pababa yun. So hindi ko na kailangan na isa-isang linya pa kasi hindi ko na pwedeng pasukan to. Malalaki na. Total naman siguro yung basa, yung tubig, kakalat naman yan. So gagawin ko, transfer ko naman dyan sa bandang yan, yung portion na yan. Tingnan natin yung yung hose, ha. Yan, lalaki. Kanina pumasok ako rito. Ito malapit na. Malapit na yung hose. Ayan na. Ayan na po yung dulo ng hose. So, ang gagawin ko, dun sa medyo mataas ng konti doon, tatanggalin ko yung yung dugtungan para meron fountain dito. Palagay ko dito ko tatanggalin portion na yan. Ito yung mataas na ito, tapos
hilahin ko itong pas na isa, yung puputulin ko. Sana po magandang kalalabasan ng bunga nito, malalaki, para naman nagkaroon tayo ng kahit konting tubo. Ika nga, ayan po yung mga naninira, oh. Ayan ang kinakain, oh. Kinakain ng mga nangingitlog dito yung butterfly, tapos magiging uhod. Sa dami niyan, hindi naman kayang kainin. Sige, kain lang kayo hanggang sa magsawa kayo. Tumigil yung electric fan namin, walang hangin. Ito guys, nasa loob ako ng aking mga maisan. Idudugtong ko itong hose. Ay, salamat Lord, sana po umulan mamayang gabi. Ayan ang ulap po, makulimlim. Yan Lord, sana po umulan kahit na isang oras lang, para lahat ng aking mga tanim dito, may talong, sili, kalabasa, siling panigang, para po matubigan. Salamat po. Dalangin ko po, sana po ay pagbigyan nyo yung aking dalangin. Thy will be done. Ang inyo pong nais, ang siya pong dapat masunod, hindi yung sa amin. Maraming salamat po. Ito, dudugtong ko itong hose dito. Init, nasa loob ako ng maisan, pero magtago sa mga hapon. Yan po, pag napuno na itong portion na to, nililipat ko naman dito sa merong nakahabang na post din eh. Ito po, ayan, ito ko na nililipat yung hose na yan hanggang dun sa medyo mataas na yon, portion na yon, para papunta sa medyo mababang lugar dun sa huli, bandang huli. Kaya nakahabang na itong hose na to. Although dugtong-dugtong po itong aking hose, kahit paano nagagamit ko, pagtsaga ka lang kumupit ng interior at saka PVC. Pag dugtong-dugtungan mo, basa, wala po tayong pambili kasi po ang 100 meters nitong plastic hose na 4 inches diameter na to ay nagkakahalaga ng 4,000 mahigit. Baka ikako ay merong nais na mag-donate. Maraming salamat po sa in advance. Ako'y nagpapasalamat kung merong mag-donate ng plastic hose. Yan po yung mga hose ko. Yan po, putol-putol. Ganito po yung ginagawa ko. Yan, meron PVC. Yan, itutugtong ko, tapos doon tugtong na naman hanggang sa makabuo ako ng medyo mahaba-habang hose, para po yung tubig hindi masyadong matagal, kasi po mabagal umusad ng tubig pag nasa lupa. Unlike merong hose, yun po, kahit na may leak, tuloy-tuloy pa rin yung pag-usad ng tubig. So yun po guys, muli po ako nagpapasalamat sa inyong walang sawang panonood.
Kahit na nakaka-boring itong aking mga video na ito, at least naisishare ko sa inyo yung aking kaunting kaalaman sa mga gustong magtanim ng mais. Paalala po, bago kayo magtanim ng mais, kailangan nakalampret na mabuti ang inyong tatam ng mais para po hindi tutubuan ng damo na katulad ng sa akin. Ayan. Pero meron naman kung ano dyan, pamatay damo. Kaya lang ako, ito malalaki na, hindi ko na lang papatayin itong mga damo dahil pag lumaki na po yung mais, mamamatay lang po sa itong mga damong nasa ilalim. Makukulog, parang kumbaga sa mga kamuting kahoy, pag nakulog ang damo, mamamatay ng pusa. So yun po guys, napapansin ko itong tubig ay papunta na rito, pabalik na, ibig sabihin puno na yun nandun. So it's time na ililipat ko naman itong elbow na to banda ron. So bakat mo ko muna. Ang oras ay alas 5 minus 2 para alas 5 ng hapon. Halos makulimlim na yung panahon. Tapos paggabi na, mahaba yung gabi ngayong buwan na to. So ginabi ako sa pagpapatubig. Meron pang isa doon. Pupunuin ko na lang hanggang doon sa mataas na yon. Tapos hahatiin ko na dyan sa bandang gitna. Tapos uwi na po ako. Gabi na, alas 5 na. Ay, ang hirap ng pagsasaka. Tapos ilang buwan mong hihintayin, alagaan, parang batang inaalagaan mo, mapapalay, mais, kamote o vegetable. Pagkatapos ang mga sakadora o mga middleman, isang araw lang gusto nila mas mataas pa yung kanilang kita kaysa magsasaka. Kaya ang mga magsasaka lalong naghihirap. Only in the Philippines, sa Amerika, ang mayayaman daw doon yung mga farmers. Kaya lang, ikumpara mo naman dito, ang lupa natin dito, isang hektarya lang, 2 hektarya. Doon pinakamababa na yata yung 10 hectares. Kaya kompleto sa gamit. Yung gobyerno ito suporta. Kahit ngayon po sumusuporta naman ng ating pamahalaan sa mga magsasaka. Nga lang, yung presyo ng palay, hindi pa, yung bigas, hindi pa nare-resolva. Kay gandang pagmasdan ng paglubog ng haring araw. Ayan po, palubog na po yung araw. Ganda pagmasdan, no? Pulang-pula yung yung kanyang tawag doon, yung kanyang liwanag, pulang-pula. Kaya sana po umulan para ayan, mga kalabasa, mga kamatis, mga talong, para ito na tubigan na to, para lahat pantay-pantay matutubigan. Itong siling labuyo, yung siling panigang doon, marami na rin bunga. Ito yung mais. Titignan ko sa puputulin ko bandang gitna. Dito. Punta ako doon.
Hirap mag ano rin eh. Tatalwak. Ang tawag sa Tagalog. Tatalwak. Bumabaon yung aking ano. Yung aking mga bota. Dito sa bandang itaas ako. Dadaan. Sa babanda. Hindi mo pwedeng putulin. Sabay dugtungan. Where are you, dugtungan? Parang walang dugtungan dito ah. Ito yung dugtungan. Dito ko siya puputulin. Okay. Huwag muna. Yung dugtungan. Kaya, ang bilis ng ano, ng tubig, no? So, karon. Ito, kasi ito, sakop na yan. Hanggang doon, pabalik. Pero yung hose na katugtong nito, lumampas doon sa mataas na yun. So, palagay ko, andun na yung tubig doon sa dulo. So, yun guys, ay, pagkita ko sa inyo yung ano, ito kailangan tanggalan ng tubig kasi mabigat pag hindi mo tinanggalan ng tubig. So yun po guys, medyo padilim na at ako'y uwi na kahit na hindi pa tapos. Meron pa namang ibang araw, bukas naman makalawa. So yun po, ito hindi pa natapos itong portion na to, kaya babalikan ko bukas or sa makalawa. Sana nga dalangin ko yung ulan kanina maambon na, sana mamayang gabi umulan kahit kalating oras lang po. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod sa Tikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo, pagnabayan nawa tayo ng pong may kapal. Jesus love us. Bye bye. Shout out po lahat ng mga nag-subscribe sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe po kayo. Shout out po sa mga taga OPA, Office of Provincial Agriculturist ng Pampanga, at saka sa DA Region 3. Maraming salamat po. Bye bye. God bless. Ingat po tayo.